Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pasensya po, ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil napakarami nating ginagawa. Marami po tayong trabaho. Pero ito Mayor Baste, may matinding akusasyon sa gobyernong ito. Ang gobyerno po ni President Bongbong Marcos Jr. Matindi po ito. Direktang akusasyon. Hindi lang narco politics, narco in uniform, kumbaga lahatan na po ito. Ito po ang sinabi ni Mayor Baste. We have a narco government. Ang tindi po niyan, kumbaga direkta, walang takot na sinabi po ni Mayor Baste yan. Mas maganda po, pakinggan natin. Hindi ko na po ipapalabas sa screen Pakinggan na lang po natin yung audio. Mayor, I'll just connect ko lang sa sinabi mo kanina, Mayor, about the so many criminalities, criminal incidents that are happening, not just in Davao City, but also in the Philippines these days. And yet, the government is explicitly denying the existence of these incidents. Now, what do you think will, how will the Philippines go from here, Mayor? Or even Davao City? Will we be expecting more of these incidents in the coming days, in the coming years, perhaps? Since we have a government that is denying the existence of these crimes. Okay, let me start with the statement na Dr. Marbil about yung pampaano lang. Okay. Ano kasi yan? Crime, drugs, specifically crystal meth. There is a study commissioned by the government in Australia. I cannot remember, but I can look for it and we can show this to people. That is the drug use and crime has a direct correlation. Correlation. So, and in statement niya kasi, it connotates na we could be a we have a narco government. It's something that when you issue a statement like that, it endorses drug use. Yun. We have a narco government. Ang tinutukoy po dito ni Baste, unang-una, ito number 1. Naalala ko nung SONA. Dito unang pinuna ng mga Duterte supporters, Kasi iba yung kumbaga walang pronouncement. Hindi nabanggit ni PBBM ang tungkol sa droga. Di po ba? Yan ang unang pinuna doon sa unang SONA ni PBBM. Walang strong words, walang threatening statement doon po sa mga drug user, drug pusher, drug lord. Wala po siya nabanggit. Yan po yung unang-unang napuna nila Kibuloy, mga Duterte supporters. Hindi po ba? Parang nagtalo pa si Mike Abe dyan saka si Kibuloy. Yun yata yung dahilan. Kaya nagdabog pa si Mike Abe. Yun pala, malakas ang loob. May sasalo pala sa kanyang PTB4. Di ba? Kabilang pala yun sa booklet itong si Mike Abe. Hindi ako sigurado kung yun nga yung dahilan, Yan yung number 1 Yan yung number 1 na napunan natin. Hindi po kagaya kay Duterte. Isa lang naman ang unang-unang dahilan bakit siya nanalo, bakit siya ibinoto ng mga tao. Ang sabi niya, kayo mga drug pusher, drug lord, papatayin ko kayo. That is kumbaga nakatatak na yun sa history ng Philippine politics. Isa po yung trademark na yan po kay Pangulong Duterte. Dahil doon, sigawan ng mga tao, tumatak sa isip ng mga tao, ito na siguro ang magbabago ng Pilipinas. Tungkol po sa
kriminalidad dito po sa Pilipinas, lantarang bentahan ng droga, nakakatakot yung ating lugar, mga kalsada. Ito na siguro yun yung magbabago sa Pilipinas. Kaya po, ibinoto natin siya. Namin, no, mga Duterte supporters. So, isa yun sa nagpanalo talaga. At, natuwa tayo dahil tinupad niya yung kanyang pangako. Unlike kay PBBM, maraming talagang ipinangako, manalo lang. Ang importante, manalo lang. Yung pangako, pwede nang mapako yan. Sabi niya, ipagpapatuloy ko ang build. Build better more. Hindi lang ipagpapatuloy, palalawigin pa natin. Lagi niya sinasabi yun, palalawigin pa. Ganon din sa agriculture. Marami po siyang pangako. Ipagpapatuloy niya rin ang paglaban sa rebelde. Sabi niya, kapag kasi ang mga tao humawak na ng baril at lumalaban na sa gobyerno, ituturing natin siyang kalaban. O silang. Ituturing natin silang kalaban. Yan po yung narinig natin sa debate. Pero ano po nangyari? Ganon din po sa paglaban sa corruption, paglaban sa droga. Wala po. Talagang totoo yung sinabi ni Pangulong Duterte na ang ating presidente ngayon is a weak leader, no? Tapos idadagdag pa natin yung sinabi rin ni Mayor Baste tungkol po kay Chief PNP Marbil. Sa mga statement niya nakaraan, ano, gumagamit lang ang mga drogista, pampagising, to extend the working hours. Kaya lang sila gumagamit. Anong sabi ni Mayor Baste? Ang sabi niya, isa itong nakakabahalang statement talaga. Dahil they are endorsing drug use. Hindi po ba? Kapag narinig po yan ng mga drogista, parang papalakpak pa yung drogista. Tama po yung sinabi nyo, Chief PNP. Diba? Kumbaga, lalo silang gaganahan, hindi sila matatakot. Lalakas ang kanilang loob. Number 3 po. Until now, yung issue kay PBBM, di umano, yung being pulboronic, hindi pa tapos until now. Kasi, hindi pa rin siya nagpapa-test ng hair follicle test. Isa pong napakalaking issue niyan. Isa kang commander-in-chief, ikaw yung nagnanavigate ng Pilipinas. Napaka-importante po na kailangan mapatunayan ng ating Pangulo na malinis siya. No? Wala siyang kumbaga, walang drug sa loob niya. Malinis yung katawan niya. Importante po yan dahil siya po ang ating Pangulo. Ano? Number 4, sabi ni Mayor Baste, ang gobyerno ni PBBM ay hindi istrikto. Kumbaga, maluwag. Sabi nga ni Mayor Baste, biruin mo, they are recording themselves. Yung nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, binibidyohan sarili habang bumabata. May nakikita tayong mga picture na yung matanda, nasa tindahan lang, nasa kalye, may hawak na paraphernalia. Ay, hindi sila natatakot. Dahil po, nakikita nila na ang gobyerno natin, ang mga chief ng kapulisan natin, parang ini-encourage pa sila for drug use. Yan po ang nakikita ni Mayor Baste. Kumbaga, hindi istrikto ang gobyerno. Maluwag. Ganon din po sa corruption, maluwag. Kaya ang mga politiko, wala rin takot.
Dahil maluwag. Unang-una, maluwag ang ating presidente. Sa droga, sa corruption, saan pa? Kriminalidad. Ayon sa termino ni Mayor Baste, hindi istrikto ang gobyernong ito. Babasahin ko lang po itong pahayag ni Mayor Magalong. Ito po nung nakaraan pa, no, nakaraang buwan pa, basahin ko lang. Nais kong magbigay linaw tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Sa pahayag ko na hindi ako nagsisi sa pagsuporta sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pagtaas ng kamay ni Senator Bongo. Ang mga ito ay hindi dahil sa personal kong interes, kundi dahil maraming residente sa Baguio ang nakinabang sa tulong ng nakaraang administrasyon, lalo na noong panahon ng pandemya na pinaka-vulnerableng panahon para sa lahat ng Pilipino. Pagpapahalaga lamang ito sa napakalalaking tulong na natanggap ng Baguio at Cordillera sa pamamagitan ng food packs, PPEs at bakuna noong pandemya, malasakit centers, educational, medical at financial assistance at ang 200 million Smart City Command Center 911 emergency hotline. Bilang lingkod bayan ng Baguio, mahalaga sa akin ang kahit anong tulong na dumarating sa ating bayan. Sa kabila ng mga tulong sa aking bayan, makakaasa kayo na wala akong patron sa politika at handa akong tumindig kung saan may kamalian at pang-aabuso ng kapangyarihan. Nananatiling matatag at malinis ang aking paninindigan sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa aking integridad. Ang aking track record ang magpapatunay nito. Sa mga kababayan ko sa Baguio, nananatili ang katapatan ko sa inyo, ang inyong kapakanan, higit sa lahat ang pangunahing tungkulin at pananagutan ko. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta at ating krusada para sa mabuting pamamahala. Na-share ko lang po itong pahayag, statement po ni Mayor Magalong. Hindi dahil siya ay maka-Duterte. Yung mga nagawa po ng nakaraang administrasyon, hindi po siya nakakalimot. Kasi marami pong politiko, no? Lalo na dyan sa Congress. Ay, palakpak ko. After ng sona ni Pangulong Marcos, no? Tungkol sa drugs. Until the last drug lord. Mga ganun, di ba? Yung pronouncement ni ano. Tapos yung isang congressman, nag-statement pa ron sa Congress. No? Sa bulwagan. Parang speech pa siya, no? At sabi niya, kung pwede lang, nadagdagan pa natin yung termino ni dating Pangulong Duterte. O noon ay Pangulong Duterte. Diba? Naalala nyo yan? Napanood nyo ba yan? Kung pwede lang daw, dagdagan pa natin, i-extend natin yung termino. Kasi napakagaling ng ginawa niya sa paglaban sa droga, paglaban sa korupsyon. Ngayon, yung congressman na yan, binabanata na lahat ng Duterte. Ano sinasabi po ni Baste dito? No? Karamihan kasi sa politiko, palaging dumidikit sa admin. Kung sino po yung nasa poder, nasa kapangyarihan, ang mga politiko sasakay doon, lulundag doon. Dahil sa pondo. Ang pondo kasi, siyempre may chance na makapagsubi. At the same time, kapag may pondo ka, malaki ang chance mong manatili sa pwesto, sa kapangyarihan. Kung ikaw ay congressman, malaki ang chance mo na ma-re-elect dahil marami kang pondo. Yun po yung utak nila, anong tawag doon? Yung mentalidad nila bilang politician. Tinawag pa yan ni Mayor Baste na
mga kiss-ass politician. Kiss-ass politician. Ayon po kay Mayor Baste yan, ano? Kasi may mga lumalabas na video, recorded, internet, no? Napapanood natin eh. Yun ang sinasabi nila, panahon ni PRD. Ngayon, iba na. No? Anong tawag mo dyan sa mga ganyang klaseng politiko? Narinig natin yung pahayag ni Richard Gomez. Di baling walang pondo, sige lang. Basta ang congressman nyo may paninindigan. Wala pong paninindigan yung ibang congressman dyan. So, pag sila nagsalita, mga congressman sa mga Duterte, walang masama. Pero pag tayo, yung mga Duterte supporters, ay nagsalita laban sa kanila, nagagalit po sila. Napaka-unfair nila dahil siguro congressman sila, senator sila, mayor sila, powerful sila. Tayong mga maliliit, kumbaga wala tayong freedom of speech, sila lang. Pag bumanat sila sa mga Duterte, okay lang, dapat okay lang, dapat tanggapin natin yung banat nila. Pag mga Duterte supporters naman gumanti ng banat, ihaharas nila, gugurgurin nila, ipapatawag sa Congress at iko-contempt. Ililabel na yung mga vlogger as narco vlogger, pogo vlogger, China, pro-China, kung ano-ano pa, ililabel na agad-agad. Kumbaga, bumuelta lang. Sumagot lang yung mga Duterte vloggers. Tayo, wala tayong freedom of speech. Sila lang. Napaka-unfair. Di po ba? There are recorded footages noong panahon po ni PRD. Ito yung sinasabi ko, no, nakaraan, kanina. Yung palakpak ng palakpak, panahon ni PRRD. Ngayon, iba na sinasabi mo. Kasi, nabibisto katuloy na niloloko nyo ang taong bayan. Kaya doon po sa mga uploader ng social media, kasi parang hindi yata nila alam na mayroong Facebook, mayroong YouTube, mayroong TikTok, no? Yung mga tao, binabalikan yung kung ano yung sinabi nila nakaraan. Tapos i-upload nila, no? Ito yung sinabi mo nakaraan, no? Tas eto na yung sinasabi mo ngayon. Doon sila nagagalit. Doon sila nagagalit. Hindi natin kasalanan yan eh. Hindi kasalanan yan ng mga uploader. Hindi. Kayo po ang may kasalanan yan. Hindi po kami. Ito po yung sinabi nyo nakaraan eh. Tapos ito na yung sinasabi nyo ngayon. Doon sila nagagalit, nabibisto sila, nabubuking sila. Kaya ngayon, nangangamba sila, baka hindi sila manalo, doon sila naiinis, doon sila nagagalit. Wala kayong clear position. Ito pa yung sinabi ni Baste. Kaya ang mga tao, hindi na naniniwala sa inyo. Wala silang clear position kasi nga nag-iiba. Yung sinasabi na nila nakaraan, nag-iiba ngayon. Kaya sinabi ni Mayor Baste, wala silang clear position. So ito pong pahayag ni Mayor Baste, matindi po ito. May tapang at walang takot. Direct accusation po ito. So yun siguro yung nakikita po ni Mayor Baste. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.